So yun, good day po sa ating lahat mga bossing. Update lang po tayo dito sa ating sidecar na ginamitan ng shock. Pasensya na mga bossing at ngayon lang po tayo nakapag-update sa ating sidecar na ito dahil nga medyo na busy po tayo nung mga nakaraang buwan o araw kaya talagang natagalan po itong ating update dito. So, bali itong sidecar na ito, mag-iisang taon na din po pala. So, sobrang bilis ng panahon mga bossing, no? So, sa mga nagtatanong sa sukat ng ating sidecar, ating sasagutin mamaya-maya. So, sa ganitong setup ng ating side wheel, hindi na rin po siya masama dahil hanggang ngayon, hindi pa rin naman po siya tumatabingi o nadidisalign yung kanyang tayo. So kung mapapansin nyo naman po, ang kanyang pudpud ay pantay. Kaya ibig sabihin po niyan maganda po yung kanyang align. Hindi pa rin po siya nagbabago hanggang ngayon. Kaya kung magkakabit kayo o mag-a-align kayo ng side wheel mga bossing, mas mainam na medyo nakatabingi yung ating side wheel palabas ng konti. Para pagka may karga, medyo bebend po kasi yan papasok. So, konting-konti lang naman po yung in-adjust ko dito. Hindi siya mahalata kung hindi mo gagamitan ng hulog o ng bar level. At hanggang ngayon mga bossing, wala pa po akong pinapalitan na parts o pyesa dito sa mga kinabit ko dito or sa ginawa natin dito sa ating side wheel. So, wala pa pong bumibigay na welding o tubo, ganyan. So, yung bumigay lang dito is yung bearing. Pero yung bearing na bumigay ay hindi galing sa ating hanger hub, kundi doon sa ating side wheel. So, nakapagpalit na po ako ng isang beses dito sa ating side wheel. So, ito nga po, iaangat natin para mas makita nyo po yung tinuturo ko pong hanger hub. So, bali ang hanger hub po, ito po yon yung pinagkabitan ng ating side wheel, yung hindi ko alam kung anong tamang tawag dito pero ito nga po siya buhay na buhay pa rin. Wala pa rin po siyang crack hanggang ngayon. Dahil GI na Schedule 40 naman po yung kapal niyan. Kaya hindi naman po siya basta-basta mapupunit dahil nga po makapal din naman siya. Kahit na S40 lang siya, basta yung pagkaka-full weld po natin, siguraduhin po nating maayos. Kailangan po patong-patong yung pagkaka-full weld para makapal po yung build-up ng ating dugtungan or para mas matibay yung ating pagkaka-welding o yung pagkakakapit. So, bali yung tinutukoy ko pong bearing, yung bearing po netong ating hanger hub, hindi ko pa po yan pinapalitan. Dahil nga po hindi naman siya tulad ng bearing dito sa ating side wheel na ito po kasi ating side wheel, umiikot po yan ng mabilis. So, mas madali pong masira yung ating bearing dyan kasi nga umiinit yung mga bearing yan pagka mabilis yung ikot. So, yung doon sa hanger hub po kasi, hindi naman po yun totally umiikot. So, nagpe-play lang siya ng konti. At pagdating din naman po dito sa ating shock na yung mga nagsasabi po na bibigay daw po kaagad yung pinagkabitan ng ating shock dito dahil sa tubo po natin siya nilagay. Hanggang ngayon naman po hindi pa rin po siya bumibigay o nagka-crack o napupunit dahil nga po nakatagos naman yung bolt na yon doon sa kabila ng tubo at naka-welding po. At saka yung tubo po na ginamit natin dito, S40 rin po yung ginamit natin dyan. Kaya hindi po siya basta-basta mapupunit o bibigay. Dahil kung S20 lang po yung ginamit dyan, malamang yun po, talaga pong bibigay kaagad yan.
Basta ang masasabi ko lang po, may papayo ko sa mga gagawa at gumagawa. Siguraduhin lang na naka full weld ng maayos yung mga dugtungan o yung pinagkabitan para siguradong tatagal. Kasi kung kahit na anong kapal na materyales na ginamit mo, kung sa pagkaka-welding ay sasablay, tingin ko baliwala o useless yung kapal ng materyales na ating ginamit. So, yon mga boss, sana nasagot ko yung ibang katanungan ninyo at ito nga, papakita na po natin yung sukat na itong ating sidecar. So, sa mga nag-aabang o naghihintay ng sukat dyan, ito na po yon. Pagpasyensyahan nyo na po, talagang natagalan dahil nga mag-isa ko lang din po kasing gumagawa. So, hindi lang din po ito yung ginagawa ko, kaya sana po maintindihan ninyo. So, yung lapad po nito mula doon sa kabilang side hanggang dito is bali 29 inches po siya. Yan po yung lapad niya. So, nasa inyo naman na po yan kung anong lapad po yung gagawin ninyo at yung haba. Pero ito pong sa akin is 29 inches yung lapad at yung haba naman po ay ang sukat niyan bali 47 inches. So, medyo mahirap po kasing magsukat ng mag-isa habang nagbibideo, kaya pagpasensyahan nyo na po, no? So, yan. 47.5 inches po pala. So, yan po yung sukat niya, no? Bali, nag-adjust po ako kasi 4 feet po yung haba ng lapad ng ating plate pag tayo ay bibili. Kaya, nag-adjust po ako ng konti kasi ang balak ko sana dito, buo ito. Nalalatagan ko ng plate. Kaya lang, nung nagtagal ilang araw, nakapag-decide ako na maglagay ng tubular dito sa may dugtungan at yan yung ilagyan natin ng ating pangalan ng ating red app mga bossing. So doon po natin ito i-upload, kaya sa mga gusto po ng sukat, pa-visit na lang po yung ating red app. So dito naman po yung sidings niya is 1 feet. Tapos yung dito po sa harapan mula sa flooring hanggang dito sa taas, ang sukat naman po niya is 35 inches mga boss. Tapos dito naman po tayo sa likod. Ang taas po niyan mula sa flooring mula sa flooring hanggang dito sa taas, dito sa may bubong, ang sukat naman po niyan is 44.5 inches mga boss. Pero yung talagang sinusukat ko dito mga boss is yung doon sa upuan. So kung doon sa upuan, kung ano po yung nai-set up nyo doon, kung gaano kataas o kababa yung ating upuan, doon po tayo magsisimula magsukat sa upuan. Bali 41 inches po basta sa upuan hanggang dito sa bubong, para pagka uupo po kayo doon sa loob, hindi po sa side sa taas yung ulo ninyo. So bali parang saktuhan lang po siya. Kasi ito pong upuan na to, maglalagay pa po tayo ng foam dyan, kaya tataas pa po yan. So sa mga matatangkad, malamang medyo sa side na po yung ulo nila sa loob. So ito nga po, hindi pa po natin natapos hanggang ngayon, no? Yung upholstery yan, hindi pa natin natatapos hanggang ngayon. Mag-iisang taon na itong ating sidecar.
pero hindi pa rin natin siya tapos. So, yung dito po pala sa ating hanger hub o yung itong buo nating pang side wheel na set. So, yung bareta po nito hanggang doon sa may dulo sa may kabitan ng shock at hanggang dito sa hub, ang sukat po niyan ay 2 feet. So, ayan po yan. 2 feet po yung haba. Tapos, yung dito naman po sa taas, huli ko na po yan kinabit nung sinukat nung nakuha ko yung level ng ating sidecar o yung gusto kong taas ng sidecar, flooring hanggang sa may lupa. So, tsaka ko lang po siya sinukat na ganyan nung itinayo ko yung side wheel para makuha ko yung level na yon. So, ganun lang naman po, no, actual ko siyang kinukuha o sinusukat. So, bali yung sukat po neto, itong nailagay ko dito is so pagpasensyaan nyo na po, medyo mahirap po mag-video, no. Bali, ito po, 20 inches po siya. Tapos, yung dito nga po, no, yung sa ating hanger hub, yung lapad po niya is 2 inches lang po yan. So, ayaw ko po kasi yung masyadong mahaba, kaya iniklian ko lang po yan. Bali, 2 bearing lang po yung nakalagay dyan sa loob. Tapos, mayroong spacer sa gitna. So, yung spacer na po yun, naka-welding rin po sa ating hub o yung hanger hub para hindi lumabas yung ating hanger hub o hindi gumalaw. So, yun mga boss, sana nasagot ko po yung inyong mga katanungan. Kahit na sobrang tagal na, pagpasensyahan nyo na po mga boss, no? So, sana po nasagot ko po lahat. At kung mayroon pa po kayong katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba at ating sasagutin yan pagka mayroon po ulit tayong time. So yun, maraming salamat po sa inyong mga suporta mga bossing. So hanggang dito na lang po.